Sa sandaling ito, ay kasalukuyang naglalakbay ulit sina Leping sa labas ng kanyang village. At ngayon sila ay nasa isang mataong bayan kung saan nakita nila na ang ilang mga guild na aktibong nagre-recruit ng kanilang mga miyembro. Nakita pa nila ang ilang mga taong manok na nagbebenta ng crispy fried chicken para sa snacks habang nanunood ng guild competition. Ang bayan na ito ay tinatawag na Tatano Town at nasasakupan ng Sword Saint Guild. Samantala, sinabi ni Elizabeth na ayon sa kanyang magic senses, may malaking event na magaganap dito at dadagsa ang maraming tao. Dagdag pa niya, dahil sa event na ito, makakakuha si Leping ng maraming impormasyon. Sumang-ayon si Leping at sinabi na alam din niya na ang unang hakbang para pamunuan ang mundo ay ang pag-iipon ng impormasyon. Tinanong ng Holy Sword kung gusto ba talaga ni Leping na samahan siya sa ganitong klaseng gawain. Nang sabihin ito, binyantaan siya ni Elizabeth at tinanong kung naniniwala ba siya na makakaya niyang baliin siya sa dalawa. Agad namang kinabahan ang Holy Sword kaya tumalon siya patungo kay Leping at habang umiiyak ay sinabing kung kailangan niya siya, nandoon lang siya palagi. Matapos bumalik ang Holy Sword sa pagiging espada, nakita ni Leping ang isang flyer sa tabi niya. Nang tingnan niya ang nilalaman nito, napatanong siya kung ito ba ang malaking event na tinutukoy ni Elizabeth kanina. Nang makita niya na ito ay isang guild competition, tinanong niya si Elizabeth kung alam ba niya ito. Sinabi ni Elizabeth na isa itong kompetisyon sa pagitan ng mga guild, kung saan nagpapadala sila ng mga representante para maglaban. Pagkasabi niya nito, narinig nila ang malakas na tunog ng gong kasunod ang isang anunsyo na magsisimula na ang kompetisyon. Pinapapasok na ang mga kasali, at sinabihan din ang mga manunood na ilagay ang kanilang taya sa mga napupusuan nilang guild. Dahil sa anunsyo, nagtakbuhan ang mga tao para maglagay ng taya sa kanilang pambato. Ang ilan ay naglagay ng taya sa Sword Saint Guild, habang ang iba naman ay sa mga elves, at may ilan din na pumusta sa bagong card guild. Nang makita ni Leping kung gaano ka-excited ang mga tao, masaya niyang hinayla si Elizabeth at niyaya itong manood. Pagdating nila sa lugar, namangha si Leping sa laki nito. Ngunit nang papasok na sila, pinigilan sila ng isang minotaur at sinabing wala siyang na-detect na mga ticket sa kanila, kaya hindi sila pwedeng pumasok. Sinabi ni Leping kay Elizabeth na ipaubaya ito sa kanya. Lumapit siya sa minotaur at iniabot ang isang bag ng ginto. Sinabing nakita niya ang flyers kanina at nagkakahalaga iyon ng 10 ginto, kaya gusto niyang bumili ng 2 tickets. Sinabi ng Minotaur na pwede silang bumili, ngunit lahat ng natitirang tickets ay nasa kanya na at ibinebenta niya ang mga ito sa halagang 200 coins bawat isa. Hindi makapaniwala si Leping sa harap-harapang panloloko ng Minotaur at nasabi pa na mayroon palang mga scammer sa mundong ito. Si Elizabeth, na walang pasensya sa ganitong klaseng kalokohan, ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang Minotaur. Bigla itong naging magalang sa kanila at ibinigay pa ang 2 VIP tickets, sinasabing karangalan niyang paglingkuran sila. Habang naglalakad papasok, naguguluhan pa rin si Leping sa biglaang pagbabago ng ugali ng Minotaur, ngunit kalaunan ay binaliwala na lang niya ito. Pumasok na sila sa VIP room, at namangha si Leping dahil talagang pangmayayaman ang lugar. Pagkapasok nila, napatingin ang ilang mga VIP na naroon na. Isa sa kanila ay ang spellwriter na si Tag-Uri Severus, na kasalukuyang walang affiliation. Ang sumunod ay ang lasenggerong blacksmith na si Brian, miyembro ng Dwarf Kingdom. Ang huli ay 2 babae, sina Luna Shugos at Anna Shugos, parehong miyembro ng Sword Saint Guild. Tinanong ni Anna si Luna kung nakita na ba niya ang 2 bagong dating sa listahan ng mga VIP. Sinabi ni Luna na ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang 2, kaya hindi maganda ang pakiramdam niya sa kanila. Samantala, inutusan ni Elizabeth si Leping na maglabas ng mga snacks para sa kanya habang naghihintay. Habang ginagawa nila ito, sinabi ng 2 babae na bantayan sina Leping dahil maaaring miyembro sila ng isang guild na tinulungan ng kanilang presidente noon. Makalipas ang ilang sandali, isang goblin ang tumalon sa gitna ng arena, nakasakay sa isang ibon, at inihayag na magsisimula na ang finals ng guild competition. Pagkatapos niyang magpakilala,
ipinakilala niya ang 4 na contestants na nakarating sa finals. Ang una ay ang genius swordsman ng Sword Saint Guild na si King, ang ikalawa ay ang valiant general ng Giant Bear Guild na si Gaula, ang ikatlo ay ang gwapong miyembro ng Elf Guild na si Travis, at ang huli ay ang special guest ng Sword Saint Guild, ang representante ng Card Guild na si. Sinabi pa ng host na ang 4 na contestants ay parehong malalakas, kaya tinanong niya ang mga manunood kung sino sa palagay nila ang mananalo. Kasunod nito, sa isang malakas na sigaw, inihayag niya na magsisimula na ang Battle Royale sa pagitan ng 4 na finalist. Pagkaalis ng host sa arena, nagkaroon ng sandaling katahimikan habang pinakikiramdaman ng mga kalahok kung sino ang unang aatakihin. Sa mga oras na iyon, inisip ni Travis, ang elf, na ang malaking katawan na miyembro ng Giant Bear Guild ay mukhang wala sa matinong pag-iisip, kaya naisip niya na hindi ito banta. Habang iniisip niya ito, nagsimulang sumigaw ang malaking lalaki, sinasabing dudurugin niya ang lahat ng kalaban, kasabay ng isang parang baliw na tawa. Dahil dito, iniwasan ni Travis ang atensyon sa Giant Bear Guild at itinuon ito sa kalahok mula sa Card Guild. Ayon sa kanya, kaya lamang nakaabot ang Card Wielder sa finals ay dahil sa tulong ng Sword Saint Guild, kaya hindi rin ito banta. Sa huli, naisip ni Travis na ang tanging tunay na banta sa kanya ay si Blue Sword, ang miyembro ng Sword Saint Guild. Ang unang kumilos sa 4 na kalahok ay ang simpleng isip na barbarian mula sa Giant Bear Guild, na mabilis na tumakbo patungo kay Blue Sword. Kasabay nito, tumalon ang elf at habang nasa ere ay naglabas siya ng mga palaso. Bago niya ito pakawalan, sinabi niya na masyadong barbaric ang barbarian. Pagpakawala ng mga palaso, tumama ang 3 sa kanilang mga target, una kay Blue Sword at ikalawa kay Yin, ngunit pareho nilang naiwasan. Ang ikatlo ay lumipad patungo sa barbarian, ngunit madali lamang niya itong nasalo at sinabing, ang bayot na ito ay masyadong bastos, kaya siya ang una kong ililigpit. Matapos baliin ng barbarian ang palaso at ihulog sa sahig ng arena, bigla itong tumubo at naging malalaking baging na pumulibot sa 3 kalahok. Ito pala ang kakayahan ng elf, tinatawag na grassroot cage. Pagkatapos mangyari ito, lumapit ang elf sa barbarian at sinabing ang tulad niya ay nararapat lamang ikulong dahil sa kanyang disibilisadong pag-uugali. Tumugon ang barbarian, akala mo ba ay mapipigilan ako ng mga ugat na ito? Sabay ginamit niya ang kanyang kakayahan na Pierce Ram upang subukang wasakin ang mga baging. Ngunit sa halip na masira, lalong pumulupot ang mga ito sa kanya. Habang naguguluhan ng barbarian kung paano nangyari iyon, ipinaliwanag ng elf na ang mga baging ay mula sa gum tree, at kapag nakatanggap ng matinding puwersa, lumiliit ito at naglalabas ng madidikit na likido. Habang pinagtatawanan ng elf ang barbarian, kumilos si Blue Sword at ginamit ang kanyang espada upang hiwain ang mga ugat na nagkukulong sa kanya. Nang makita ito ni Yin, nagulat siya dahil sa lakas ni Blue Sword. Bahagya namang nabahala ang elf, iniisip na masyadong mabilis ang mga galaw ni Blue Sword at hindi nakapag-react ang kanyang grassroot cage para pigilan ito. Matapos maputol ang mga baging, lumabas si Blue Sword at humingi ng pasensya sa elf sa pagsira sa kanyang mga halaman. Tumawa ang naman ang elf at sinabi, hindi yun mahalaga dahil pwede mo itong bayaran gamit ang iyong buhay. Naisip ng elf na ang laban sa ganitong klaseng tao ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kaligayahan. Pagkatapos, naghanda siya ng isang malakas na atake laban kay Blue Sword, at nagmaterialize ang mga paru-parong mana sa kanyang paligid. Kasunod nito ay pinakawalan niya ang kanyang kakayahan na Violent Butterfly Dance, at sumalakay ang maraming paru-paro patungo kay Blue Sword. Ngunit sa kabila ng panganib, nanatili lamang si Blue Sword sa kanyang kinatatayuan at sinabi, walang takot, walang pagdududa, walang pagkagulat, at walang pagkalito, ito ang tinatawag na selfless state. Pagkatapos niyang sabihin ito, pinakawalan niya ang kanyang atake na tinawag niyang Bluebird, na agad na nagpawalang bisa sa mga paru-parong lumilipad at kalaunan ay naputol pa ang isang braso ng elf. Habang nagtataka pa ang elf kung paano nangyari iyon, napaupo na lamang siya dahil nanghina ang kanyang katawan matapos makita ang kanyang braso na humiwalay.
Kasunod nito ay lumapit si Blue Sword at itinutok ang kanyang espada sa elf, sinasabing tanggapin na nito ang kanyang pagkatalo. Pagkarinig nito, sinabi ng elf, talagang deserve mo ang titulo mo bilang genius ng Sword Saint Guild. Ngunit ngumiti siya at binalaan si Blue Sword na huwag kalimutan na siya rin ay tinaguri ang genius ng kanilang elf guild. Kasunod nito, ang mga paru-paro sa paligid nila ay nagsimulang damapo sa espada ni Blue Sword at sa kanyang mukha. Pagkakita nito, ginamit ng elf ang kanyang kakayahan na butterfly explosion, kaya agad na sumabog ang mga paru-parong damapo sa kanya. Sa gitna ng pagsabog, lumipad ang espada ni Blue Sword, at sinundan pa ni Blue Sword mismo na nasa posisyon pa ng pagsangga. Habang sinusubukan ni Blue Sword na makarecover mula sa tinamong pinsala, inilabas naman ng elf ang isang buto mula sa kanyang bibig at iniluwa ito sa tabi niya. Mula sa butong ito ay tumubo ang isang malaking bulaklak na tinatawag na hilang lily. Habang sinusubukang pagalingin ng bulaklak ang kanyang braso, sinabi ng elf na totoo ngang malakas ang Sword Saint Guild, ngunit ang mga atake nito ay masyadong simple, at iyon ang kanilang malaking kahinaan. Sa sandaling ito ay unti-unting bumabalik sa normal ang kanyang kamay, kaya sinabi niya na dahil sa blessings ng Sacred Tree, silang mga elves ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng nilalang. Ngunit bago pa matapos sa kanyang pagyayabang, isang malakas na pagbayo ang tumama sa ulo ng elf, na halos magpalabas ng kanyang mga mata dahil sa sobrang lakas. Ang lalaking may kagagawan nito, na ngayon ay tumatawa sa nakakatakot na paraan, ay ang barbarian. Sinabi pa nga nito, na tulad ng sinabi niya noong una, ang una niyang tatapusin ay ang elf na ito. Sa kabilang banda, ang elf ay para na lamang pinisa na parang pancake, habang pinagmamasdan ng barbarian ang natira sa elf. Sinabi pa nito na ang mga katulad ng elf, na mahilig magpakitang gilas, ang pinakakinaiinisan niya. Kasunod nito, itinuon ng barbarian ang kanyang pansin kay Blue Sword at sinabi na siya naman ang isusunod niya. Nang makita naman ni Blue Sword ang aura na nagmumula dito, agad niyang napagtanto na ito ay mula sa mga demon. Wala namang kaalam-alam ang mga manunood sa tunay na nangyayari, at sa halip, inuudyukan pa nga nila ang barbarian na durugan si Blue Sword hanggang sa ito ay mamatay. Maging ang commentator ay nagsabi na mukhang pangungunahan ng barbarian ang finals dahil matapos nitong talunin si Travis, isusunod naman ito ang miyembro ng Sword Saint Guild na si Blue Sword. Sa kabilang banda, itinaas ni Blue Sword ang kanyang kamay at tinawag pabalik ang kanyang espada, na agad namang lumipad pabalik sa kanya. Pagkatapos makuha ang espada, naisip ni Blue Sword na ginamit ng barbarian ang kanyang pawis bilang pampadulas upang makalabas sa mga ugat na nagkulong sa kanya. Samantala, nagsimulang lumapit ang barbarian kay Blue Sword at sinabi na tanging kapangyarihan lamang ang mahalaga, at sa taglay niyang lakas, dudurugin niya si Blue Sword. Pagkasabi nito, mabilis na tumakbo ang barbarian at ginamit ang 70% ng kanyang lakas upang hampasin si Blue Sword. Ngunit nagawa pa rin ni Blue Sword na maiwasan ito sa pamamagitan ng pagtalon, at sinundan niya ito ng isang counter-attack na tinatawag niyang Flash and Cold Slash. Bagamat direktang tumama ito sa barbarian ay agad din naman itong gumaling. Natatawa na lamang ang barbarian sa atake niya at sinabing ang tanging naibigay nito sa kanya ay maliliit na galos. Samantala nagulat si Blue Sword dahil nakita niyang nasira ang kanyang espada matapos gamitin ito laban sa barbarian. Habang iniisip niya ito, mabilis na umatake muli ang barbarian, at gamit ang 80% ng kanyang lakas, tinangkang suntukin si Blue Sword. Agad naman itong dinepensahan ni Blue Sword gamit ang kanyang espada, ngunit dahil sa lakas ng atake, napatalsik siya palayo, at nang tingnan niya ang kanyang espada, nakita niyang nabingkong na ito at wala ng silbi. Kaya itinapon na lamang niya ito. Matapos gawin ito, muli na namang umatake ang barbarian, at ngayon ay ginamit niya ang 70% ng kanyang lakas. Sa kabutihang palad, maingat na naiwasan ni Blue Sword ang sunod-sunod na atake. Samantala, si Leping, na nanunood kasama si Elizabeth, ay nagsabi na masyadong intense ang laban na ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Elizabeth kung sino sa palagay niya ang mananalo, ngunit nanatili lamang si Elizabeth na tahimik habang pinanonood ang laban.
Samantala, sinabi ni Ana na ang espada ni Blue Sword ay isang B-rank sword na gawa mismo ng mga dwarfs, kaya hindi siya makapaniwala na ganoon lang kadali itong nasira sa isang simpleng atake. Tinanong naman ni Luna kung dapat na ba nilang pigilan ang laban dahil maaaring may mangyaring masama sa isa sa kanilang mga miyembro. Sinabi naman ni Ana na hindi muna nila gagawin iyon, ngunit sa loob-loob niya, nag-iisip siya kung kailan pa naging ganito kalakas ang mga miyembro ng Giant Bear Guild. Napaisip siya kung may kinalaman ba dito ang Dark Guild. Sa isang bahagi ng arena, makikita ang ilang matataas na tao na nanunood ng laban. Sinabi ni Ash, na mula sa Sword Saint Guild, na ang kalaban ni Blue Sword ay isang apostle mula sa Dark Guild. Kaya tinanong niya si Elder Bali kung makikialam na ba sila. Sumagot naman si Elder Bali na sapat na ang dalawang kasamahan nila na naroon upang kontrolin ang sitwasyon. Pagkatapos sabihin ito, tinanong niya ang isang lalaking katabi niya kung tama ba ang desisyon niyang iyon. Sa sandaling ito, makikitang nanginginig ang lalaki at sinabing marahil ay tama siya. Ang lalaking ito ay ang presidente ng Card Guild, at dating miyembro ng Sword Saint Guild, at ngayon ay isang 4-star demon ancestor. Ito din ang matandang lalaki na tinulungan ni Leping noon. Samantala, nang makita ni Ash na nanginginig ang Elder, naisip niya na ito ay dahil sa sobrang galit nito sa Dark Guild, at marinig pa lamang niya ang tungkol sa mga apostle ay nanginginig na ito sa galit. Napaisip tuloy siya kung ano ang pinagdaanan ng Elder para magkaroon ng ganoong matinding galit sa Dark Guild. Naalala pa niya na nitong mga nakaraang buwan, pinaslang nito ang daan-daang apostle ng Dark Guild. Sa kabilang banda, kaya pala nanginginig ang Elder ay dahil nakita niya mula sa kanyang kinauupuan sina Leping at Elizabeth. Napapatanong tuloy siya kung bakit nandito ang dalawang ito. At habang pinagmamasdan niya sila, na-imagine niya ang dalawa na nag-uusap, at tinanong ni Leping si Elizabeth sa kanyang napapanood tungkol sa kung hindi maabot ng mga ito ang kanilang mga expectations, at kung ano ang gusto niyang gawin sa kanila. Agad namang sumagot si Elizabeth at sinabing kung hindi nila maabot ang mga expectations na iyon, ay kailangan na nila silang paslangin. Sa pag-iisip ng mga bagay na ito, napuno ng pawis ang mukha ng Elder, at maging ang kanyang sipon ay tumutulo na rin dahil sa takot. Iniisip niya na kaya nandito si Leping ay upang suriin kung ginagamit ba nila ng maayos ang mga baraha at tsaan na ibinigay sa kanila. Naisip pa nga niya na sa kagustuhan niyang maabot ang mga expectations na iyon, na master na niya ang mga basic skill sa paggamit ng mga baraha, at dahil dito ay marami na siyang napaslang na mga apostles ng Dark Guild. Iniukol din niya ang kanyang sarili sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa buong kontinente. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga nagawa, iniisip pa rin niya na marahil ay hindi pa rin sapat ang mga ito para sa dalawang ito. Samantala, sa arena, patuloy pa rin sa pag-atake ang Barbarian. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya kay Blue Sword na isa lamang itong maliit na insekto, kaya hayaan na niya siyang patayin siya. Patuloy namang umiiwas si Blue Sword, at naisip niya na mayroon na lamang siyang isang natitirang teknik, ngunit nagdadalawang isip siya kung magagamit ba niya ito ng maayos. Sa huli, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya dapat mawalan ng tiwala, dahil yun ang itinuro ng kanyang master. Para makapasok sa estado ng selflessness, kailangan niyang tanggalin ang lahat ng nakakadistract na bagay sa kanyang isipan. Habang iniisip niya ito, nakita niyang tinuklap ng Barbarian ang sahig ng arena gamit ang buong lakas at ginawang parang tela. Ginamit pala niya ang kanyang high-level magic na Earth Sheet upang kontrolin ito. Dahil dito, nawalan ng balanse si Blue Sword at tumalsik, pagkatapos ay ginamit ng Barbarian ang sahig para hulihin siya. Matapos niyang mahuli si Blue Sword, ginawa niya itong parang bola, na nag-trap sa loob kay Blue Sword. Matapos makitang nagtagumpay siya, sinabi ng Barbarian na iniisip marahil ng mga tao na puro pisikal na lakas lamang ang kanyang taglay, ngunit hindi nila alam na nag-aral din siya ng Earth Magic, at ang kanyang kakayahan ay hindi nalalayo sa mga high-level magician ng ibang guilds. Ngunit habang idinidikit niya ang kanyang kamay sa bato kung saan nakulong si Blue Sword, ginamit ni Blue Sword ang kanyang kakayahan na micro-cut. Agad na nakaramdam ng matinding sakit ang Barbarian sa kanyang kamay, at napatalon siya palayo.
Nang tingnan niya kung ano ang nangyari, nakita niyang nawala na ang isa niyang kamay, kaya napamura siya sa sobrang sakit. Ngunit bago pa man siya makapaghiganti, sumabog ang bato na kinaroroonan ni Blue Sword, at naging parang alikabok. Sa sandaling iyon, ginamit ni Blue Sword ang kanyang magic sword key at pumasok na sa kanyang selfless state. Nang makita ito ng barbarian, galit na galit siyang sumigaw na papatayin niya si Blue Sword, ngunit bago pa man siya makalapit, nagsagawa na si Blue Sword ng isang malayuang atake, at naputol ang paa ng barbarian. Ang kanyang paa ay nahiwa sa sobrang liliit na piraso, kaya dahil sa sobrang sakit, nagsimula itong magpagulong-gulong. Habang pinagmamasdan ito ni Blue Sword, sinabi niya na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Galit na galit namang sinabi ng barbarian na wala siyang mapapala sa kanya. Kasabay nito, naalala niya ang sinabi ng kanyang master na sa kompetisyong ito, sapat na ang kanyang lakas. Ngunit kung may darating na hindi inaasahang sitwasyon, maaari niyang gamitin ang forbidden drugs upang paslangin ang sinumang pipigil sa kanilang plano. Matapos maalala ito, nagdadalawang isip ang barbarian kung gagamitin na ba niya ang forbidden drugs, dahil hindi niya inaasahan na may ganito kalalakas na nakatagong kakayahan ang mga miyembro ng Sword Saint Guild. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalala, naisip din niya na kung gagamitin niya iyon, baka hindi niya makayanan ang negatibong epekto nito. Ngunit tila sinusubukan siya ng pagkakataon, dahil sa sandaling iyon, ang espada ni Blue Sword ay nakatutok na sa kanyang leeg at handa na siyang tapusin. Sinabi pa ni Blue Sword na kung magpapas siya ang barbarian na sumuko at itigil ang paggamit ng kapangyarihan mula sa Dark Guild habang nasa tamang katinuan pa siya, ay bubuhayin pa niya ito. Matapos marinig iyon, kinagat ng barbarian ang forbidden drugs, at matapos niyang gamitin ito, naisip niya na para maabot ang kanyang transformation patungong Demon King, kailangan niyang patayin silang lahat. Ngunit bago pa man tuluyang yumapekto ang forbidden drugs, mabilis na pinutol ni Blue Sword ang kanyang ulo, at lumipad ito patungo sa kinaroroonan ni Yi. Nang makita naman ni Yi ang ulo ng barbarian sa tabi niya, natigilan siya at naisip kung kakayanin ba niyang kalabanan si Blue Sword o dapat na siyang sumuko. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe, at idamay mo na rin ang like, share, at notification bell, para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat!